Talaga ba? Kawawa naman si Tita Rosel. Yun ang kinuwento ni Madam nung bumisita sila kay Rosel sa ospital. Wala ba talagang balita kay Tyrone? Wala eh. Alam mo, Bel, kahit nga kami rito, nag-aalala rin sa kanya. Sama talaga yung mga taong gumawa nun kay Tyrone. Eh kasi mayaman na si Tyrone. Yan talaga. Ano, yung delivery nakalimutan na. Kayo nga Ha, chika ng chika. Sige na, sige. Kanina pa yan, oh. Sige na, inumin natin, Diyos. O ikaw, ano, gusto Ha? mo pagsilbihan ka pa ng juice? Kape? Mahiya ka naman. Customer din. Ano, sasagot pa. Oo. Pero hindi ko muna sasabihin hanggat wala akong sapat na ebidensya. Pero oras na malaman ko na totoo ang hinala ko. Pati sa akin mananagot siya. Teka, bakit pati sa'yo mananagot yung gumawa nun? Ano ka pa nila Tyrone at Rosel? Alam mo ikaw, napapansin ko na sa'yo na masyado kang involved sa mag-inang yun. Via, pagod ako. Oo. Pinatawad na kita. Kahit mahirap. Pinipilit kong kalimutan yung nangyari sa inyo ni Rosel. Pero paulit-ulit ko pa rin naiisip na baka mamaya mangyari ulit yung nangyari noon. Nakakapagod. Nakakapagod, Via. Ikaw ang paulit-ulit eh. Paulit-ulit kang bumabalik sa dati. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, nakaraan na yun. Nakaraan na! Bakit hindi ko uulit-ulitin? Sawang-sawa na ako sa buhay na to, Chris. I can't help but doubt your every move. Hindi na ako matatahimik kasi nakikita ko sa mga kilos mo na gusto mo pa rin si Rosel. Ayoko na. Sawa na ako. Ayoko na. Ayoko na. Alam mo, Via, kung anong nakakasawa. Diyang pagsiselos mo. Nakakasawa. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na ikaw ang pinakasalan ko. Ikaw ang kasama ko ngayon. At hindi siya. Kaya hindi lang ikaw nagsasawa. Pati ako! Sawag-sawa na ako, Via! Chris!